My dear friends, when you are insulted, do not get offended. Wala kang magagawa pag ikaw ay iniinsulto ng iba. Kung hindi, huwag mong hahayaan na masaktan ang iyong damdamin. Tingnan niyo po si Jesus. Hindi niya man pinigilan ang pagsasalita ng ibang tao. Karapatan ng ibang tao ang mag-isip sila. Sabihin nila ang gusto nilang sabihin. Ginagamit nilang kanilang kalayaan doon. Pero meron ka ding kalayaan na gamitin mo na huwag kang magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao. Mga kapatid, the opinions of others should not define you. And we should not allow people's words to change us. Subukan niyo po ito. Pag nakita niyo yung araw, insultuhin niyo, murahin niyo, sabihin mo, ang init mo, ang pangit mo, sabihin mo, dahil sa'yo nangingitim ako, sumpain ka. Pansinin niyo po ang araw. Hihina po ba yung kanyang liwanag? Pag nakita niyo po ang buwan, sabihan niyo po ng masama. Sabihin mo sa buwan, sa malayo ka lang maganda. Pero sa malapitan, ungka-uka ka. Puno ka ng mga hukay. Hindi ka naman talaga maganda. Sa iyo bang mga salita, magbabago ba ang itsura ng buwan? Di po ba hindi? Bakit ba tayo, pag sinasabihan tayo ng masama, nasasaktan ng ating damdamin? Kasi nagpapa-apekto ka. Amen? Remember this, my dear friends, that words are just air. At ang salita ng ibang tao, nagkakaroon ng epekto sa iyo pag binibigyan mo ng kahulugan. Pero pag walang kahulugan, ang salita ng iba, hindi ka masasaktan. Bakit hindi nasaktan si Jesus sa sinasabi ng iba? Kasi alam niya, yung mga sinasabi nila, walang kahulugan. Kaya nga, tinuruan niya Sabi niya, paano ko magagawa yan? Nagpapaalis ako ng masamang espiritu sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Anong mangyayari kay Satanas sa kanyang kaharian kung maglalaban-laban sila? Mabubuwag ito. Alam niya ang mga tao nagsasalita, hindi nag-iisip, ignorante ang mga tao. Mga kapatid, kung talagang pakikinggan mo ang salita ng ibang tao tungkol sa iyo, manliliit ka, masasaktan ka, maliligaw ka, masisira ang iyong tuwa. But allow God to define you. Listen to God because God's word always gives you strength and hope, while people's words will always limit you. Amen? When you are insulted, do not get offended. Their words are just words. Do not put any meaning to it. Tandaan natin mga kapatid, meron at merong tao talagang palaging mambabato sa iyo. Bakit? Kasi mataas na ang lipad mo. Gusto ka nilang ibagsak. Pag meron nangiinsulto sa iyo, wag mong ibababa ang level mo sa kanila. Pero para maiwasan mo na masaktan sa pananakit nila, anong kailangan mong gawin? Mas taasan mo pa ang lipad mo. At magiging matayog, mataas ang lipad natin kung tayo ay nakalapit sa Diyos.